bago po natin ipagpatuloy ang ating karugtong ng magandang kwento natin ito, ay nais ko lamang po munang i-shout out ang mga taong sumusunod. Kay Ma'am Joyce Mendenieta, maraming salamat po ma'am. Kay Boss Swiss Boy 2010, maraming salamat po sa iyong magandang komento. Kay Boss Bro Rex TV, kay Boss G Sumudio, kay Boss Emmanuel Escobel, at kay Boss Victor Tikala. Pakinggan po natin ngayon ang karugtong ng ating magandang kwentong ating pinamagatang, Ang Bertudang Sabongero. Dito lamang po sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalagan. Kinaumagahan ay kumalat na nga sa aming lugar na si Uncle Berting na isang kriminal ay bumalik na sa aming baryo, at iyon ay mabilis na nakarating sa kaalaman ng mga tanod, sa aming punong barangay, sa mga pulis, at sa iniwang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Samantalang pagtataka naman ang nakaagaw ng pansin kay Uncle Berting nang makita niya ang bawat bakuran o likurang parte ng mga tahanan ng kanyang tatlong mga nakatatandang mga kapatid na sina Uncle Fermin, Uncle Joseph, at si Uncle Victor. Dahil, mga kuya, anong ibig sabihin ito? Ba't kayo'y merong mga nakataling mga sasabungin sa inyong mga bakanting lupa sa likurang bahagi ng inyong mga bahay? Kayo ba'y natuto na ring magsabong? Yun ang tanong ni Uncle Berting sa tatlo kong mga tiyuhin. Dahil ang pagkakaalam niya sa mga ito'y walang hilig na mag-alaga ng mga panabong, lalong-lalo na nga si Itay Buknoy. Kuha na, Berting. Yang mga nakikita mong mga nakataling mga panabong na yan ay pambenta namin. Nauuso na kasi rito sa ating baryo, maging saan mang lugar, ang mag-alaga at magbenta ng mga makaklasing mga panabong. At pagminsan, pag-ibig naming magsabong, ay nagdadala kami ng isa sa aming mga alagang mga panabong sa sabungan, at hinahanapan namin ito ng kanyang makakapareho. Ang sagot sa kanya ni Uncle Victor, bagay na mabilis namang naunawaan ni Uncle Berting. Papaano, Tol Berting? Tayo nang magpatuloy na pumaroon sa bahay ni Ginoong Alvaro, ang wika ni Itay Buknoy, at magkakasama na nga silang 5 na naglakad patungo sa direksyon ng bahay ni Ginoong Alvaro. At sa daan ay nakasalubong nila Itay ang pamilya ng tatlong mga kaibigan ni Uncle Berting. At katulad ng inaasahay, inusisa siya ng mga ito kung bakit hindi kasama ni Uncle Berting ang tatlo niyang mga kaibigan. At kagaya ng kanilang pinag-usapan nila Itay at Uncle Berting, ay nagsinungaling nga si Uncle Berting sa mga ito sa paraang sinabi niyang nagkanya-kanya silang 4 na maghanap ng lugar na kanilang pagtataguan upang hindi sila mahuli ng magkakasama, bagay na pinaniwalaan naman kaagad ng kanilang pamilya. Ngunit napansin ni Itay Buknoy ang lungkot sa hitsura ni Uncle Berting, kung kaya't, Tol Berting, alam ko kung ano ang nasa isip mo, nakokonsensya ka dahil hindi mo inamin sa kanila ang totoong nangyari kina Maximo at sa iyo pang 2 mga kaibigang naging biktima ng mga kababalagan sa lugar na inyong pinagtaguan. Hindi ba? Oo, Kuya Buknoy. Ganoon na nga. Alam mo, Berting, totoong masama ang magsinungaling, pero kung kinakailangan at dala ng mga pagkakataon, ay wala tayong ibang mapagpipilian kundi ang magsinungaling upang hindi tayo ang mapagbalingan ng galit sa kasalanang hindi naman talaga natin ginawa. Alalahanin mo ang ikinuwento mo sa amin, kasalanan nila, kung bakit sila napahamak sa lugar na yon. Hindi ba? Matigas ang kanilang mga ulo. Hindi sila naniwala sa mga kababalaghan sa lugar na yon, hindi ba? Naliwanagan naman kagad doon si Uncle Berting sa mga sinabi sa kanya na yon ni Itay Buknoy. At nang sila'y makarating na nga sa mismong bahay ni Ginoong Alvaro, ay do'y napansin kagad ni Uncle Berting ang kakaibang aura o pakiramdam niya sa malaking bahay ni Ginoong Alvaro. Hindi. Ano itong kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko sa bahay na ito? Ba't parang ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? Magmula nang mapa sa akin ng bertud ni Apo Tikoy. Hindi.
Tama. Tama ang sabi sa akin ni Kakang Goryo na mararamdaman ko pa ang mga hiwaga o bisa ng bertud na ito sa aking buhay sa paraang may mga kakaibang presensya akong nararamdaman sa loob ng bahay na parang presensya ng isang ibinilanggong maliit na nilalang. Ang sabi ni Uncle Berting sa kanyang sarili. Bagay na mabilis namang nahalata nila Itay Buknoy kung kaya't, "Oh, Berting, ano bang nangyari sa iyo? Ba't pinagpapawisan at ikaw ay natutulala riyan?" Habang nakamasid sa malaking bahay ni Ginoong Alvaro. Wala kuwan, kuya. Wala, mayroon lamang akong biglang naalala. At nang bumukas na nga ang malaking gate, ay pinapasok na nga silang 5 ng bantay sa malaking bahay. At hinanap nila ang matandang si Ginoong Alvaro. "Oh, anong sadya nyo? Sino yang kasama nyo, Buknoy? Bago lamang sa akin ang kanyang itsura," ang sabi ni Ginoong Alvaro. Kuwan po, Ginoong Alvaro, siya si Berting, ang aming bunsong kapatid." "Ganoon ba? Pamilyar sa akin ang kanyang pangalan. Kung hindi ako nagkakamali ay siya ang usap-usapang tulisang pumatay kay Ginoong Ambrosio, hindi ba?" Nagkatitigan si Itay Buknoy sa mga sinabing yun ni Ginoong Alvaro. Ngunit ang tumugon kay Ginoong Alvaro ay mismong si Uncle Berting at kanyang sinabing, "Opo, Ginoong Alvaro, ako yun. Ako ang sinasabi mong tulisang pumatay kay Ginoong Ambrosio." "Ganoon ba? At bakit kasama niyo siya rito, Buknoy? Ba't kasama niyo rito ang tulisang kriminal na ito? Huwag niyong sabihin gusto niyong pagnakawan rin ako nitong inyong kapatid. Wes, kung yun ang binabalak mo o binabalak niyo, mga iho, ay huwag niyo nang ituloy pa dahil hindi ako ang taong basta-basta lang. Nakikita mo naman siguro, iho, Berting, kung gaano kahigpit ang seguridad ng aking malaking bahay. Hindi ito basta-basta mapapasok ng kahit pa sino mang ekspertong tulisan." Sumagot kagad sa kanya si Uncle Fermin at sinabi niyang, "Nagkakamali po kayo, Boss Alvaro. Hindi yan ang pakay namin sa iyo, lalo na ang ng aming bunsong kapatid. Naparito siya dahil nakiusap siya sa aming formal siyang makikipag-usap sa iyo. Naibalik mo na sa amin ang lupang talaga ng mga pag-aari namin. Bobo ba kayo? Kayong magkakapatid? O talaga namang sadyang mahirap lang talagang umunawa yung mga utak nyo? Hindi kayo o ang mga magulang nyo ang totoong may-ari ng lupaing sinasabi nyo. Katiwala lang ang inyong ama ng totoong may-ari ng lupang yon. Idinaan na natin ito sa tamang proseso ng batas sa korte. Pero hindi pa ba malinaw sa inyo ang inyong pagkatalo? Kahit sino pang Pulsyo Pilato ang dalhin nyo rito at iharap sa akin, ay hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Sa akin ang lupang yon. At kung tutuusin, maswerte pa nga kayo dahil kayo pa rin ang mag-aalaga sa lupang yon. At makikinabang, hindi lamang ako, kundi kayo. Tapos ganyan pa ang gagawin nyo. Pilit nyong ipinapalabas na mga aagaw ako ng lupa ng ibang tao, ha? Ang totoo ay kahit pa'y nanggigigil na noon sila Itay Buknoy sa matabang matanda, ay pilit pa rin nilang ikinakampante ang kanilang loob. Lalong-lalo na nga si Uncle Berting. Ramdam niyang may ibang nakatirang nilalang sa bahay na yon. Dahil na rin sa pag-init ng kanyang mahiwagang tari na nasa kanyang kaliwang malalim na bulsang suot na pantalon. Ilang sandali pa'y nag-uwi ka si Uncle Berting kay Ginoong Alvaro at sinabi niyang, "Ginoong Alvaro, formal kaming nakiusap sa iyo na ibalik ang lupaing minana namin sa aming magulang pero hindi mo kami pinagbigyan. Ngayon, meron lamang po sana akong gustong hinging pabor sa inyo. At sana'y pumayag po kayo." Pansamantalang napaisip si Ginoong Alvaro sa mga sinabing yun sa kanya ni Uncle Berting. At pagkatapos ay, "At ano yung pabor na sinasabi mo? Sabihin mo na, iho. At nakahanda akong makinig." "Bakit hindi po natin idaan sa pustaan?" "Ha?
Pustaan baka mo? Pustaan? Sa pustaan ang lahat. Ha ha ha. Anong pustaan? Sabihin mo. Dali. Kung sa tingin ko hindi ako malulugi, Rian, ay pagbibigyan kita. Idaan natin sa sabong. Hindi ba't sabongero ka? Marami kang mga alagang mga panabong at kilalang kilala ka ng sabongero. Na ikaw ay swerte sa sabong, hindi ho ba? Ika lamang bakit parang ang dami-dami mong alam tungkol sa aking pagkatao? Sino ka ba talaga? Dahil na rin sa karangyang tinatamasa mo. Ngayon, Ginoong Alvaro, sa oras na matalo ng inyong panabong ang aming panabong, kailan may hindi na kami aangkin pang pilit sa aming lupain. At hindi lamang yon. Hindi lamang ang aming lupaing napasayo, ang aming babaliwalain na, kundi mapapasayo na rin ang aming palayan, pati bahay at mga alagang mga hayop ng aking mga kapatid. Ha 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 ha. Ganoon ba iyo? Sige, mukhang magandang pabor yan para sa akin. Ilang sandali pa'y bumulong kay Uncle Berting si Uncle Victor at sinabi nitong bakit ganoon ang kanyang naging desisyon na dahil sa ang totoo'y kinakabahan na sinaitay sa naging desisyon na yon ni Uncle Berting. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kuya Victor, ipinapangako ko sa inyong hindi tayo madidihado sa naging desisyon ko. Basta't magtiwala lamang kayo sa akin. Humanga si Naitay kay Uncle Berting sa lakas at tibay ng kanyang loob, kung kaya't kanilang pinagbigyan ito sa kanyang gustong mangyari. Payag ka na ba, Ginoong Alvaro? Oh. Payag na payag ako. Iyo, nakangising sagot ni Ginoong Alvaro. Ngunit sinabi sa kanya ni Uncle Berting, pero, Ginoong Alvaro, kinakailangan nating gumawa ng isang kasulatang sa oras na matalo ng aming panabong ang iyong pambatong panabong, ay ibabalik mo sa amin ang aming lupain sa bundok at manunumpa ka sa harapan ng mga saksi, sa harapan ng aming punong barangay, at kahit sino pa na kailanman hindi mo na ito kukunin sa amin. At sa ibaba ng nasabing kasulatang yon ay kinakailangang pipirma ka at ako sa itaas ng ating mga pangalan. Ganoon rin ang mga saksi. Pasensya na po, Ginoong Alvaro. Kinakailangan rin naming maging mautak. Mas lalo pang ang humbanga si Naitay sa pagiging matalino kung mag-isip ng Uncle Berting. Ibang-iba na ito kung ikukumpara noong una at inisip nila Itay na ibang Berting na ang kanilang kapatid na bumalik sa kanilang puder. Sige ho, Berting. Nakuha mo ang loob ko. Nakuha mo ang hilig ko. Alam mo bang bilib ako sa iyo at ako'y nagtataka sa iyo? Dahil parang nababasa mo kung ano ang gusto ko. Dahil yan talaga ang gusto ko magmula pa noon ang magsabong bukod sa perang pusta. Ay meron pang pustang lupa at mga ari-arian. Pero kailan natin gagawin ang pinaplano nating magaganap na sabong at pustahan ng ating mga panabong? Ikaw na po ang bahalang magpasya, Ginoong Alvaro. Pero kung ako ang masusunod, ay gusto kong sa lalong madaling panahon. Sige ho. Gusto ko ngayong darating na Sabado gagamitin ko ang aking impluensya para ideklara. Ideklara ni Kapitan na magkakaroon ng sabong sa araw ng Sabado. At ang ating mga panabong Berting ang unang paghaharapin. Ang sabi pang muli ni Ginoong Alvaro kay Uncle Berting. Ngunit pinulungan si Uncle Berting ni Itay Buknoy at sinabi niyang, pero Berting, papaano kung bukas o mamaya-maya lang ay hulihin ka na ng mga pulis at ikulong sa kasalanang ginawa mo? Kalmado naman siyang sinagot ng seryoso ni Uncle Berting at sinabi niyang, alam kong yun ang inaalala niyo, Kuya Buknoy. Pero iwan ko ba? Pakiramdam ko'y malabong mangyari yun. Utol? Berting, ba't mo nasabi yan? Magtiwala kayo mga kuya. Hindi ako makukulong dahil may taong sa tingin ko'y tutulong sa akin. Kung ganoon, sino? Sino siya, Berting? Mamaya, malalaman niyo kung sino ang taong tinutukoy ko at yak magugulat kayo. Pagkatapos to'y nagwika itong si Ginoong Alvaro kay Uncle Berting at sinabi nitong, Berting.
Gusto kong sa araw na yun ay ikaw mismo ang magbibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan sa inyong panabong at ako naman sa aking panabong. Wala po sanang problema doon. Wala po sanang magiging problema, Ginoong Alvaro. Masaya po sana yun na tayong dalawa ang magkasama at magkasabay na magbibitaw sa ating mga panabong, pero bahala na. Pag hindi ako ay pwede namang kahit sino sa aking tatlong mga kuya ang pwedeng magbitaw sa aming panabong. Ha? Bakit Bakit? Hindi ka ba dadalo sa araw na yon? Hindi po ako sigurado na ako po'y makakadalo. Dahil maaaring mamaya paglabas ko rito sa inyong malaking bahay ay nakaabang na sa akin sa labas ang mga pulis upang hulihin ako at dalhin sa kulungan. Nagulat sila, Itay, sa isinagot ni Ginoong Alvaro dahil Hindi ka makukulong bakit po, Ginoong Alvaro? Dahil ngayon mismo pupuntahan ko ang naiwanang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Pakikiusapan ko silang iatras na ang kaso laban sa iyo. At ako ang magbabayad ng danyos sa kompromisong nagawa mo. Ha? Gagawin mo yun, Ginoong Alvaro, para sa aming bunsong kapatid na si Berting? Gulat at nagtatakang tanong ni Uncle Joseph. Kung saan gagawin ko yon? Dahil gusto kong ang inyong kapatid na si Berting ang makaharap ko sa gitnang bahagi ng sabungan dala ang aming mga panabong. Hindi po pwede yun, Ginoong Alvaro. May kasalanan po akong dapat na pagbayaran. Sambit ni Uncle Berting. Pero meron ka ring rason, may karapatan kang ipaglaban ng iyong banda. Maaaring napatay mo siya dahil siya mismo ang naunang nagtangkang patayin ka, hindi ba? Oo po, Ginoong Alvaro. Self-defense. Yun po ang totoo. Gusto niya akong barilin. Kaya po ay inunahan ko na siya. Kung ganoon, kukuha ako ng kakilala kong banggiitang abogado o maayong laking abogado. Malaki ang posibilidad na mapawalang sala ka at hindi maikulong. Salamat po, Ginoong Alvaro. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon, ay nagpasya na silang magpaalam na. Sa matanda, malaking pagtataka ang pare-parehong nasa isip ni Itay Buknoy. Dahil papaanong bigla-bigla na lamang umamo at naging maayos kung makipag-usap sa kanila si Ginoong Alvaro. Ibang-iba na ito kung ikukumpara noong una, noong hindi pa siyang Kulberting ang kasama nila nang kausapin nila ito. At nagawa pa nitong tulungan si Uncle Berting sa kanyang kasong haharapin. Marami rin silang napapansing kakaiba kay Uncle Berting dahil parang naging isa na itong misteryoso sa kanyang ikinikilos at maging sa kanyang pananalita. Ngunit si Uncle Berting, talagang may problema akong nararamdaman sa loob ng bahay ni Ginoong Alvaro. Meron akong nilalang na nararamdaman na humihingi ng saklolo. Ngunit hindi ko matukoy kung saan ito. Kung nasaan siya. Wala sa paligid ng kanyang malaking bahay. Wala rin sa loob. Hindi kaya tama itong kutob ko na baka merong ipinagawang underground si Ginoong Alvaro sa mismong loob ng kanyang malaking bahay o sa kanyang mismong silid. Hindi pwede ito. Mali ang kanyang ginawa. Hindi niya maaaring ikulong ang isang nilalang, lalo na't ito'y ginagamit niya sa kanyang pansariling pakinabang. Kung sino ka man o kung anong klaseng nilalang ka man, huwag kang mag-alala. Palalayain kita sa kulungang pinalalagyan mo. Binasag ni Itay Buknoy ang malalim na iniisip na yun ni Uncle Berting nang sila'y naglalakad ng pabalik sa aming bahay. Dahil, Tol, Berting, may tanong lang sana ako sa iyo. Ano yun, Kuya Buknoy? Alam mo namang wala akong alagang mga manok panabong kung kaya't kaninong panabong kina Kuya Fermin, Victor at Kuya Joseph mo ang ating ipangtatapat sa panabong ni Ginoong Alvaro. Iisa-isahin kong kilatisin ang mga alagang panabong nilang tatlo, Kuya. At ako ang magpapasya kung alin sa kanilang mga alaga ang ipangtatapat natin sa dadalhing panabong ni Ginoong Alvaro. Ikaw, Berting, papaano ang pagkakaalam namin ay wala kang karanasan sa pagkilatis sa isang panabong, hindi ba? Dahil hindi ka naman talaga sabongero, di ba? Kuya Fermin, gusto kong pagkatiwalaan niyo ako. Basta't malaki ang tiwala ko sa aking sarili na mababawi natin ang lupaing kinamkam o ninakaw sa atin ni Ginoong Alvaro.
hindi sa pirsahang pamamaraan, kundi kinakailangan nating gamitan ng utak. At dapat maayos ito para iwas tayo sa gulo. At ang sabong lang ang naisip kong paraan at wala nang iba pa. Kawana, Tol Berting, huwag mo sanang mamasamay nitong sasabihin ko sa'yo. Bakit, Kuya Fermin? Alam mo, marami lamang kaming napapansing mga pagbabago sa'yo. Sa kilos at pananalita mo, ibang-iba ka na. Kung ikukumpara noon, punong-puno ka ng sigla at tiwala sa sarili mo. At kahit mabagsik na taong katulad ni Ginoong Alvaro ay nagawa mong paamuhin. Hindi ko rin alam, Kuya Fermin. Magmula nang ako'y manirahan ng 3 taon sa tribo ng mga katutubo, ay maging sa aking sarili ay marami akong natutuhan. Marami akong natutuhan sa kanila, lalo na sa mga kababalaghan. Naranasan ko doon. Maling-mali pala ang mga ginawa ko noon. Dapat pala'y pahalagahan ko ang mga taong totoong nagmamahal sa akin. At kayo yon. Kayo na aking pamilya. At yung tungkol sa mga pagbabago ng kilos ko't pananalita, hindi ko rin alam kung bakit taglay ko ito ngayon. Ang totoo'y pilit na inililihim ni Uncle Berting ang tungkol sa kanyang nakuhang bertud sa tribo ng mga katutubo. Dahil naniniwala siyang hindi ito dapat na ipagsabi kanino man, kahit pa sa kanyang pamilya. Dahil sa 2 dahilan. Una, ay mawawalan ito ng bisa. At ang pangalaway, maaaring ito ang maghatid sa kanilang pamilya o maging sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Samantalang nang makarating na nga sila sa aming bahay, ay naroon na nga. Nakikita na nga nila ang grupo ng mga tanod sina kapitan at ang mga kapulisang naghahanap kay Uncle Berting. To make the story short, sumama si Uncle Berting sa mga pulis patungong presinto. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga kuya o kinaitay na huwag silang mag-alala sa kanya dahil kinakailangang mangyari ang ganoon sa kanya. Ngunit hindi siya papayag na hindi niya depensahan ang kanyang sarili sa nangyari kay Ginoong Ambrosio. 3 araw lang ang itinagal ni Uncle Berting sa kulungan ng aming bayan dahil sa tulong ni Ginoong Alvaro. Hindi nito ginamitan ng impluwensya at pera. Ang korte, maging ang pamilya ni Ginoong Ambrosio, idinaan niya ito sa tamang proseso ng paglilitis na ipanalo ng abogado ni Uncle Berting ang kaso laban sa kanya. Ganap ng malaya si Uncle Berting, bagay na ipinagpasalamat nila itay. Pasensya na po kung hindi man po ako makukulong, pero kinakailangan ko pong depensahan o ipagtanggol ang aking sarili sa paraang magsabi po ng totoo. At may karapatan rin po at meron din po akong karapatang kumuha ng abogadong siyang hahawak sa aking kaso. Ang mahinahon at magalang na pagkakasabi ni Uncle Berting sa naulilang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Paano, Iho Berting? Malaya ka na. Bukas makalawaw sa 1 araw. Mula ngayon ay ang araw na ng Sabado, ang araw ng paghaharap ng ating mga panabong. Ang pustahan hindi lamang sa pera, kundi ang pustahan natin ng palayan, mga hayop nyo, at ng inyong mga lupaing binili ko sa inyo. Nakahanda ka na ba, Iho? Sa araw na yon, maging ang iyong mga nakakatandang mga kapatid? Opo, Ginoong Alvaro. Bueno, magkita-kita na lang tayo sa ating mismong sabungan sa ganap na 2:00 ng hapon. Sige po, Ginoong Alvaro. Berting, sumama ka sa amin sa bahay. Ikaw na ang magpasyang pumili at kumilatis kung aling panabong ang ating ipangtatapat sa mapipiling panabong ni Ginoong Alvaro sa araw ng ating napag-usapan. Pagkarating nilang 5, sa likurang bahagi ng bahay ni Uncle Fermin, ay inisa-isang sinuri, kinilatis ni Uncle Berting ang kanyang mga nakataling mga sasabungin. Ngunit wala siyang magustuhan sa mga ito. Mabibigat ang mga katawan ng mga ito at parang wala sa kondisyong magipagpakpakan. Umalis sila sa bahay ni Uncle Fermin at pumaroon sila sa bakanting lupa ni Uncle Joseph. Ngunit katulad sa mga panabong ni Uncle Fermin, lulugo-lugo ang mga panabong ni Uncle Joseph. Sipunin pa ang iba sa mga ito at mga bata pa, o sa madaling salita'y alanganin pang isabong. Do'y mas lalo pa silang nagtaka sa kanilang bunsong kapatid dahil dinaig pa sila nito na kumilati sa isang panabong. Kung ito ba'y pwede ng isabong, higit sa lahat ay kung meron ba itong kakayahang maipanalo ang kanyang magiging laban, dahil sa iyon ang pinakang importante sa isang dadalhing panabong. At ang huling backyard na kanilang pinuntahan
ay ang mga alagang mga nakataling mga panabong ni Uncle Victor. Pagpasok nila sa pintuan ng kanilang bahay, ay kumulapag na kaagad ang ubaning mayahin ni Uncle Joseph. Ipinapagaspas nito ng paulit-ulit ang kanyang mga pakpak at bahagyang umaangat sa lupa ang kanyang mga paa. At nang ito'y huminto, ay naglakad itong marahan papalapit sa kinatatayuan ni Uncle Berting. 3 beses nitong tinuka-tuka ang hinlalaking kuko ng kaliwang paa ni Uncle Berting. Marahang yumuko si Uncle Berting at kanyang buong ingat na hinawakan ang napakaamong ubaning mayahin ng Uncle Victor, dahilan upang magtaka si Uncle Victor dahil papaanong naging maamo kay Uncle Berting ang kanyang ubaning mayahing yun. Isamantalang ang pagkakaalam niya ay matapang ito. Katunayan, siya mismo kahit siya'y pinapalo nito at yun ay kanyang nabanggit kay Uncle Berting. Isa lamang ang ibig sabihin yan, Kuya Victor. Anong ibig mong sabihin, Berting, Otol? Itong ubaning mayahing ito. Ito na, ang ipangtatapat natin sa panabong ni Ginoong Alvaro. Nakatakda na siyang isabong ngayong darating na Sabado. Panahon niya, sa araw na yun. Ang nuisambit sa kanila ni Uncle Berting habang hinihimas niya ang mga balahibo ng ubaning mayahin. Malaki ang aming tiwala sa iyo, Big Berting, Otol. Hindi dahil sa ikaw ay aming kapatid, kundi ay yun ang totoong nararamdaman namin ngayon. Ngayon pa lamang, ay nakikita ko nang maibabalik na sa atin ang lupaing ninakaw ni Ginoong Alvaro. Ang mayroong paniniguradong pagkakasabi ni Tay Buknoy. Hindi lamang ang ating lupain ang mapapasa atin, Kuya Buknoy. Maghanda tayo ng ating mga sarili. Dahil hindi lamang pamilya natin ang ating kinakailangang tulungan. Ang seryosong pagkakasabi ni Uncle Berting, bagay na ikinagulat nilang lahat. Bakit, Utol? Bakit, Utol, Berting? Kung sakasakaling papalarin tayo at magsusunod-sunod ang tagumpay ng ating mga panabong, may itatanong lang ako sa inyo at sana'y bukal sa inyong kalooban ang isasagot nyo sa akin. Sige, Otol, ano yun? Sabihin mo at makikinig kami sa iyo. Hindi sa ako'y nagmamagaling o pinipilit ko kayong ako na bunsong kapatid nyo, ang sundin nyo. Panganay kayo sa akin, kaya't kailan may hindi mawawala ang pagrespeto ko sa inyo. Kung pakikinggan nyo ako at susundin ang gusto ko, ang gusto kong mangyari, ay marami pa tayong matutulungang mga tao. Babawiin natin ang mga lupang kinamkam ni Ginoong Alvaro sa iba pang mga nalinlang niyang mga tao. Maganda ang layunin mo, Utol Berting. Kaya't walang dahilan upang kami ay tumanggi. Tutulong kami sa nais mong mangyaring pagtulong sa kanila. Pero papaano? May naisip na akong paraan, Kuya Victor. At malalaman nyo ang sagot sa Sabado ng hapon, pagkatapos ng laban ng ating mayahin sa panabong ni Ginoong Alvaro. Sumangayon silang lahat o sila itay sa mga sinabing yun ni Uncle Berting. At pagkatapos no'y nagkanya-kanya na silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Matapos na maikulong ni Uncle Victor sa kanyang ginawang kulungan ang ubaning mayahin. Dahil sa ayon kay Uncle Berting, hindi ito maaaring masirinuhan o mahamugan bago sumapit ang kanyang laban. At kinakailangang alalay lang ang pagkaing ibibigay ni Uncle Victor para sa kanya. Sa sinaunang bahay nila lolo at lola o sa mga magulang nila Tay Buknoy, doon mag-isang nakatira si Uncle Berting. At kinagabihan ng mismong araw na yon, dinalaw si Uncle Berting ng isang makahulugang panaginip. Tulungan mo ako, kaibigan. Tulungan mo ako. Sino? Anong klaseng nilalang ka? Ba't ka nakalagay sa loob ng karapong may maliliit na mga butas? Teka, isa kang puting duwende. Oo, isa akong puting luwende iginulong rito sa kusilyang ito upang paginabangan ng isang masamang taong sa Kims, gahaman sa kayamanan. Teka lang, pamilyar sa akin ang iyong aura. Anong lugar ito? Hindi lumilindol. Naglalaglagan ang mga lupa sa lugar na ito. Hindi. Panaginip. Isang panaginip, pero alam kong yun ay totoo. Isang mabait na puting duwende ang nangangailangan ng tulong ko. At tama ang hinala ko.
Base sa aking panaginip, ang pagguho ng lupa at mga bato ay isa lamang ang ibig sabihin noon. Nasa underground. Ang lugar kung saan itinago ang kaawa-awang puting duwende, Ginoong Alvaro. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ikaw at wala nang iba pa. Muli po mga mahal kong kamundo, abangan niyo po ang karugtong ng ating magandang kwentong ito, ang Birtudang Sabongero. Muli po sa mga nagnanais po magpa-shoutout, i-comment lamang po ninyo ang inyong pangalan sa ibaba. At yan po yung ating bibigyan pansin sa atin pong susunod na kwento. Sa mga nag-comment po sa ating mga upload, maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.